Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang Roma, isang arkitektong nagngangalang Lucius ang hindi makaisip ng mga bagong inobasyon at nahihirapan sa pera. Lahat ng ideyang naiisip niya ay tinatanggihan ng mga kliyente na naniniwalang lipas na sa panahon ang kanyang mga disenyo. Isang hapon, dinala siya ng kanyang kaibigan sa isang pampublikong paliguan upang magpahinga. Sa tingin ni Lucius, ito ang pinakamasamang lugar para mag-relax dahil puno ito ng may ingay na hubad na tao. Dahil sa sobrang pagod at pagkabigla sa paligid, lumubog siya sa tubig at nanatili roon sandali. Bigla niyang napansin ang isang maliit na ipo ng tubig na nabubuo sa kabilang bahagi ng batya. Nilapitan niya ito upang tingnan, ngunit hinayla siya ng malakas na agos. Sa loob lamang ng ilang segundo, napunta si Lucius sa isang tila lagusan at hirap na hirap huminga. Ginawa niya ang lahat upang makaahon sa ibabaw at sa wakas ay nagtagumpay siya. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na wala na siya sa isang Romanong paliguan. Sa katunayan, nasa isang modernong paliguan na siya sa Japan, na puno ng matatandang lalaking nagulat nang makita siyang hubad na nakatayo sa harap nila. Sa hindi maipaliwanag na paraan, naglakbay si Lucius sa panahon patungo sa modernong Japan. Si Lucius, na hindi pa kailanman nakakakita ng taong may mukhang Mongolian, ay inakala na ang mga lalaki ay mula sa isang tribong may patag na mukha. Matapos makabawi sa gulat, napansin ni Lucius na mas moderno ang lugar kaysa sa anumang paliguan na nakita niya noon. Namangha siya sa mga basket, gripo, at mga kagamitang pampamasahe, at pinagsisihan niyang hindi niya naisip ang mga inobasyong ito noon pa. Hindi sinasadya, napasok din niya ang palitan ng damit ng mga babae at binugbog ng isang sumisigaw na matandang babae hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, ipinakilala tayo sa isang naghihirap na manga artist na nagngangalang Mami. Ang hitsura ni Lucius ay nagbigay sa kanya ng ideya para sa isang bagong karakter kaya sinimulan niyang iguhit ang kanyang larawan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Lucius at binigyan siya ng isang bote ng may lasa na gatas. Muli na naman siyang namangha sa matamis at malamig na lasa nito. Sa katunayan, napakasarap nito kaya muli siyang nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, bumalik na siya sa Roma at napapaligiran ng mga lalaki. Sinabi ng mga ito na nalunod siya sa paliguan at natagpuan lamang ilang minuto ang nakalipas. Sa una, inakala ni Lucius na panaginip lamang ang kanyang karanasan sa tribong may patag na mukha, isang rasistang panaginip. Ngunit napansin niya ang walang laman na bote ng gatas sa tabi niya. Lumipat ang eksena makalipas ang 2 buwan, iminungkahi ni Lucius ang kanyang ideya ng pagsasaayos sa may-ari ng paliguan at ginawa niya itong mas moderno. Pinuri ng mga tao ang kanyang pagkamalikhain at kumita siya ng malaking pera. Gumamit na sila ngayon ng mga basket, massage booth, at maging ng matamis na gatas upang mapaganda ang karanasan sa paliguan. Habang nasa batya, isang matandang lalaki ang nagnanais na sana ay may paliguan din siya sa bahay. Habang iniisip ni Lucius kung paano ito maisasakatuparan, muli siyang hinayla ng agos at dinala sa isang bathtub sa ika-21 siglo. Isang lalaki ang pumasok at humiling kay Lucius na tulungan siyang maligo. Nalito si Lucius, ngunit sumunod siya at natuklasan ang mas marami pang kapaki-pakinabang na kagamitan tulad ng showerhead at shower cap. Nagkataon na ang bahay ay pag-aari ni Mami, na natagpuan si Lucius na nakahandusay sa sahig. Tumakbo siya upang kunin ang kanyang sketchbook. Ngunit nang bumalik siya, wala na si Lucius. Bumalik sa Roma, gumawa si Lucius ng bathtub sa bahay para sa matandang lalaki at kumita muli ng maraming pera. Sa wakas ay may sapat na siyang pera upang pakainin ng maayos ang kanyang asawa, ngunit hindi pa rin ito nasiyahan. Desperado itong magkaroon ng anak at nagrereklamo na palaging abala si Lucius sa trabaho. Nauwi ang kanilang pagtatalo sa pagmumura ng asawa at pag-alis nito. Makalipas ang ilang araw, nilapitan si Lucius ng isang mensahero ng emperador na si Hydarnes. Ang emperador ay kilala sa pagiging malupit, dahil may tsismis na pinapatay niya ang mga kasapi ng gabinete na kumontra sa kanya. Dahil kumalat ang balita tungkol sa mga imbensyon ni Lucius, pati ang emperador ay naging interesado sa kanya. Sa kanilang pagkikita, ipinahayag ng emperador na siya ay humahanga sa sining, at ang ginawa ni Lucius sa pampublikong paliguan ay malinaw na isang anyo nito. Humanga sa kanyang gawa, nais ng emperador na ipagawa sa kanya ang isang personal na paliguan. Iginigiit niyang ito ay dapat kakaiba, makabago, at isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Tinanggap ni Lucius ang hamon at ginawa niyang misyon ang mapabilib ang emperador. Buong gabi siyang naglibot sa lungsod upang maghanap ng inspirasyon para sa isang engranding paliguan, ngunit wala siyang nahanap. Nahihiya siya dahil lahat ng kanyang ideya ay mga kopya lamang na hindi niya dapat pag-ariin.
Bigla siyang nahulog sa isang kanal at naglaho. Isang eksena mula sa kasalukuyang panahon ang nagpapakita kay Mami na nagtatrabaho sa isang tindahan ng mga gamit sa banyo. Hindi maganda ang takbo ng kanyang karera bilang manga artist kaya kumuha siya ng sideline na trabaho. Ngunit kahit doon, hirap siyang manatiling gising. Isang hapon, hindi niya sinasadyang naiwanang bukas ang gripo at napuno ang batya. Biglang lumitaw si Lucius sa batya at nagsimulang humingle. Tumigil siya nang mapansin niyang kusa palang bumubula ang batya. Pumunta ang manager ng tindahan upang magreklamo tungkol sa estrangherong lalaki na nagbigay ng oras kina Mami at Lucius upang mag-usap. Hiniling ni Lucius na ipasyal siya sa lugar at inabot niya ang isang barya. Bagamat hindi naiintindihan ni Mami ang sinasabi niyang wika, naiintindihan niya ang wika ng malamig at matigas na pera. Kaya ipinasyal niya ito. Nabighani si Lucius sa mga urinal at inisip na ang nakaimprentang toilet paper ay naglalaman ng mga lihim ng tagumpay ng tribong may patag na mukha. Sana ay hindi ko na kailangang banggitin pa ang terminong yon, ngunit ang pinakanakabighani sa kanya ay ang bidet. Nang subukan niya ito, pakiramdam niya ay nasa langit siya. Ginaya ang lahat ng ideyang nakita niya. Bumalik siya sa Roma at ginawa para sa emperador. Ang pinakamagandang paliguan sa lahat ng panahon, mayroon itong palikuran na may tuloy-tuloy na daloy ng tubig upang linisin ang puwit, isang batyang may mga bula na gawa ng mga alipin na humihip sa tubo, isang makinang na aquarium, at mga kandilang mabango. Nalampasan niya ang inaasahan ng emperador at ginawaran siya ng isang espesyal na kwintas na may kakaibang eskultura ng mga paa ng aso at ari ng tao. Tumakbo si Lucius pauwi upang ipakita ang kanyang tagumpay sa asawa, ngunit natagpuan niya itong nakikipagtalik sa kanyang matalik na kaibigan. Grabe, sa hinaharap. Bumalik si Mami sa kanyang maliit na bayan matapos paulit-ulit na mabigang makaisip ng magandang ideya para sa manga at mapatalsik sa kanyang mga sideline na trabaho. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang lokal na paliguan at mag-aral ng sinaunang kasaysayan ng Roma. Ang baryang ibinigay ni Lucius at ang kanyang pagkawala ay nagbigay intriga sa kanya at nais niyang malaman kung si Lucius ba ay tunay na tao mula sa nakaraan. Sa Roma, nawala na ng gana si Lucius mabuhay matapos tumakas ang kanyang asawa kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, nilapitan siya ng isang mensahero na nag-aalala para sa emperador. Lumalabas na kamakailan lamang ay namatay ang anak ng emperador at naniniwala itong ang isang buwaya ang kanyang muling pagkakatawang tao. Nais niyang ipagawa kay Lucius ang isang lugar kung saan maaaring alagaan ang buwaya at matugunan ang lahat ng pangangailangan nito. Kailangang maging maingat si Lucius dahil kung mamatay ang hayop, sa kanya isisisi ang lahat at siya ay ituturing na kriminal ng bayan. Pagkatapos nito, bumalik si Lucius sa paliguan ng emperador upang suriin ang daloy ng tubig. Ngunit nang pumasok siya sa batya, muli siyang hinayla patungo sa hinaharap sa ikatlong pagkakataon. Paglabas niya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang kulungan, kasama ang mga buwaya. Lumalabas na nasa isang santuaryo siya ng mga buwaya. Kasabay nito, naroon din si Mami sa santuaryo kasama ang isang kadate na hindi niya gusto. Sinubukan niyang iwasan ang lalaki at natuwa siya nang makita si Lucius sa loob ng kulungan. Inilabas niya ito at ipinasyal sa santuaryo. Nakalimutan na ang kanyang kadate. Natutunan ni Lucius kung paano alagaan ng maayos ang mga buwaya at ang kanilang paboritong tirahan. Dinala rin siya ni Mami upang mag-aral ng archery. Upang makita kung siya nga ay isang tunay na Romanong lalaki. Tinamaan niya ang lahat ng target na nagpatunay sa hinala ni Mami. Makalipas ang ilang sandali, napunta siya sa isang mainit na bukal na nagbalik sa kanyang panahon. Ilang buwan nang lumipas, nakatanggap ang emperador ng perpektong lugar upang paramihin ang kanyang anak na buwaya. Nagsimula na rin niyang ituring si Lucius na parang pamilya at madalas itong iniimbitahan sa palasyo. Maayos ang lahat sa lungsod, hanggang isang araw, ipinaalam sa emperador ang pag-atake ng mga rebelde sa kanyang hukbo. Hindi sila masaya sa kanyang pamumuno at nais siyang patalsikin sa anumang paraan. Nagkaroon ng matagal at mabangis na labanan sa pagitan ng hukbo ng emperador at ng mga rebelde na tumagal ng mahigit isang taon. Sa puntong ito, tumanda na ang emperador at handa ng magretiro. Plano niyang ipamana ang trono sa kanyang pamangkin na si Sionius. Bilang unang proyekto ni Sionius bilang emperador, magtatayo siya ng bagong paliguan upang makuha ang suporta ng mga tao, kaya nais ng emperador na tulungan ni Lucius ang kanyang pamangkin sa proyekto. Ito ay isang problema para kay Lucius dahil hindi tugma ang kanyang mga prinsipyo kay Sionius, mayabang at mapagmataas ito. Alam ni Lucius na kung magiging emperador si Sionius, tiyak ang pagbagsak ng Imperyong Romano, kaya matapos ang mahabang pag-iisip, hinarap niya si Sionius at tumangging magtrabaho para sa kanya.
Ipinaalala ni Xionius na ang pagsuway sa emperador ay pagtataksil na may kaparusahan na kamatayan, ngunit nanatiling matatag si Lucius. Pumunta siya sa kapwa-arkitekto at nakiusap na tanggapin ang proyekto. Ngunit galit ang lalaki kay Lucius dahil ito raw ang dahilan kung bakit siya naghihirap. Nauwi sa santukan ang kanilang usapan at itinulak si Lucius sa pader. Sa susunod na eksena, muli siyang kasama ng tribong may patag na mukha, siya ay sugatan, ngunit inaalagaan nila siya na parang sarili nilang kapamilya. Dinala nila siya sa isang mainit na bukal upang magpahinga at gumaling. Sinasabing kung maligo sa tubig ng bukal, mabilis gagaling ang isang tao. Binigyan din siya ng fermented na alak na nakapaso sa kanyang lalamunan. Nakilala ni Lucius si Mami na natutong magsalita ng simpleng Latin. Tinanong niya ang kanyang pangalan, ngunit sobrang lasing si Lucius kaya nahulog siya sa ibabaw ni Mami at pareho silang nalunod sa lawa. Nang magising sila, nasa Roma na sila, na labis na ikinamangha ni Mami, nalaman niya na malapit nang bitiin si Lucius dahil sa pagtanggi niyang sundin ang utos ng emperador. Nag-aalala, sinubukan niyang hikayatin si Lucius na tanggapin ang proyekto, ngunit hindi ito umubra. Umalis si Lucius ng bahay dala ang kanyang mga gamit upang iligtas ang kanyang buhay. Samantala, sa Japan, hinahanap ng grupo ng matatandang lalaki si Mami nang mahulog sila sa lawa. Tulad ni Lucius, nahila rin sila ng aipo, ipon at dinala sa nakaraan. Si Lucius ay patungo na sana sa ibang lungsod nang matagpuan niya ang isang natural na mainit na bukal sa isang burol. Naalala niya kung paano siya inalagaan ng tribo at napagtanto niyang maaaring maging kapaki-pakinabang ang bukal para sa mga sugatang sundalo ng emperador. Agad siyang tumakbo kay Mami upang sabihin ang kanyang ideya at pumayag siya rito. Pagkatapos nito, hinarap ni Lucius ang emperador at ipinakita ang kanyang bisyon. Ipinahayag din niya na si Antonius ang nag-utos sa kanya na gawin ang bukal. Si Antonius ay isa pang posibleng tagapagmana ng trono na mas karapat-dapat kaysa kay Xionius. Kaya nais ni Lucius na maging maganda ang tingin sa kanya ng emperador. Matapos pahintulutan, nagsimulang magtrabaho sina Lucius, Mami, at ang tribo. Sa loob ng ilang oras, itinayo nila ang unang kubo. Unti-unting dumami ang mga bahay sa paligid ng bukal at naging pahingahan ito ng mga sundalo. Inalagaan ng tribo ang mga sugatan at tinulungan silang mabilis gumaling. Ginamit din nila ang kanilang kaalaman sa modernong medisina. Makalipas ang ilang buwan, nagwagi ang mga sundalo laban sa mga rebelde. Ipinagdiwang nila ito sa pamamagitan ng pag-inom at pagsasayaw. Umupo sina Lucius at Mami sa isang tahimik na lugar at matagal na nag-usap. Nabuo ang damdamin nila sa isa't isa habang magkasama silang nagtatrabaho. Pinakamasaya si Lucius sa buong buhay niya, hanggang sa biglang maglaho ang tribo. Nagsimulang maglaho si Mami sa kanyang paningin, ngunit bago tuluyang mawala, sinabi niya kay Lucius na maraming daan pabalik sa Roma. Sa sumunod na eksena, ginawa ng emperador si Antonius bilang kanyang tagapayo. Ginawaran din si Lucius sa harap ng mga mamamayan dahil sa tapang na ipinakita niya sa labanan. Kinilala ng mga tao na kung wala siya, hindi sila mananalo. Samantala, nagsimula na ng bagong buhay si Mami sa hinaharap. Isang araw, naglalakad siya sa lungsod nang makita niyang lumabas si Lucius mula sa isang lawa, at doon nagtatapos ang pelikula habang muli silang nagkikita. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.